Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na may guardian angels ba tayo? At ang Bible verse natin ay ang Hebrews chapter 1 verse 14. At bago tayo magsimula ay sino nga ba ang mga angels o ano nga ba sila? Ang angels are created by God's spiritual being with moral judgment and high intelligence but without a physical body. Ang mga angels ay gawa ng ating Panginoon bago pa man magkaroon ng tinatawag na mundo. At ang nilalaman naman ng Bible verse ay, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Sila ay ginagamit ng Panginoon upang gabayan at tulungan ang mga kapatid nating mga mananampalataya. Unang natutunan ko sa teaching na ito ay hindi totoo na mayroon tayong mga guardian angels na palagi nakasunod at binabantayan tayo saan man tayo magpunta. Pagkos ay mayroong anghel na isinugong ating Panginoon upang tayo ay bantayan sa mga maaaring mangyari sa katulad na lamang sa sinasabi sa Psalm 91 verse 11 to 12. For he will command his angels concerning you to guard you in all ways. Ay sinasabi rito na wala tayong guardian angel. Specifically, nakatulad ng bodyguard. Ngunit mayroong ipapadala ang ating Panginoon ng anghel upang tayo ay bantayan kapag kinakailangan. At sa ikalawang teaching ay sinasabi na mas mataas ang estado o status natin kumpara sa mga anghel. Tulad na lamang na sa sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 14, sila ay mga espiritong naglilingkod sa ating Panginoon upang tayo, mga mananampalataya, ay tulungan. At ayon din sa Ephesians chapter 2 verse 6, and raised up us with Him and seated with us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Sinasabi rito ay muli tayong binuhay ng Panginoon sa kaharian ng Panginoon kasama si Jesus Christ. Simula na tinanggap natin si Kristo at nanampalataya sa Kanya, kapag tayo ay namatay ay muli tayong mabubuhay sa kaharian ng Panginoon. At katabi ang ating kapatid na si Kristo. At kung kaya ay anak na tayo ng Diyos, kung kaya tayo ay mas mataas pa sa mga estado ng mga anghel. Ayon din sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3, hindi nyo ba nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Sinasabi sa verse na ito na tayo ang hahatol sa mga anghel. Tayo ang mga hatol sa mga rebelde o demonyo na anghel. At ang panghuli ay ang mga mananampalataya ay minimisteryo ng mga anghel na tumutulong o gumagabay sa atin sa oras ng problema, katulad na lamang sa Daniel chapter 6 verse 22, kung saan nagsugo ng anghel ang ating Panginoon kay Daniel upang hindi siya kainin ng mga leon. Katulad na lamang sa buhay natin na may sitwasyon na ginagabayan tayo ng mga anghel at tinutulungan tayo makaalis sa sitwasyon na yun ng ligtas. Kagaya na lamang nang nangyari sa akin nung ako ay bata pa, kung saan ako ay nahulog sa hagdan at nauna ang aking ulo na mahulog at dinala ako sa ospital upang ako ay maipagamot. At malala ang pagkakahulog ko sa hagdan at sa awa ng ating Panginoon ay ako ay narito at malakas at nagpupuri sa ating Panginoon. Tunay na napakabait talaga ng ating Panginoon. At para sa ating application ay unang-una, ituring natin ng mga anghel na tagapaglingkod ng ating Panginoon na isinusugo ng Panginoon upang bantayan ng kanyang mga mananampalataya o tayong mga naniniwala sa Kanya. Ikalawa ay hindi dapat tayo matakot sa mga demonyo o mga fallen angels sapagkat kasama natin ang Panginoon at tutulungan niya tayo mapalis ang mga ito. At panghuli ay pagdasal natin diretso mula sa Ama, hindi sa kung saan man. At pagpupuri sa Kanya ng buong puso natin at pagpapasalamat sa Kanya. At muli dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.